presidente na. Yes, of course. Message na ako, boss. Siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next steps move lang, po. next move lang, Yes. sorry ha. Pag, kasi crucial na itong gabing ito, pag hindi may labas yung TRO, ano next move nyo? Hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? So i-stop mo. How are you feeling, ma'am? Yes, yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino bibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Kahit kumakain kami dito, para kay Duterte to. Tama. and Para kay all, Duterte to, para kay kumakain tayo. Wait lang po. Wait lang po, wait lang ha. Patapusin si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. Wait, ano ba sabi niya? Nakalimutan niya na. Ano yung last line? Kahit kumakain kami dito. Sa TRO, ma'am. TRO. Duterte. State kidnapping. State kidnapping. Ayun yung last. State kidnapping ka na lang. yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha. I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Ma'am, ako ma'am. VP, who do you think should be held accountable dito sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to? Sino? Ano Ang should be held entire accountable? administration. Ma'am, pag hindi natin ako presidente, hindi natin ako presidente. Ma'am, Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban. Posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? dapat tayo kami Pilipino. Ma'am, how is he taking this po? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, daan lang sa legal. Daan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Bibi, kumusta yung kalusugan niya? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niyo about it? Oh, yan ang
Hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. And then, ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya. Kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na nangingi daw po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by you? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation, sa midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before, during the campaign, tungkol dito sa ganitong issue na to? Kung did you ask President Marcos, meron bang promise for him not to turn over About former ICC? president? Yes. We did not discuss anything about Pero were there discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos, except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC and we'll release that letter. And how are you feeling, ma'am? How are you feeling? Sino ba kasama niyo sa sa plane? Ako hindi ko alam. Hindi kayo nag- Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa Which- labas. Kasama si Kitty, o hindi nakasama? Nandoon si Kiki sa labas. Yes. And Common Law 5 nasa labas din. Yes, si Hanilet nandoon din. Okay. Ma'am, how are So you sino po feeling, yung tatlo, ma'am? ma'am, nakasama? Sir? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Pero as vice president, Init ako ulo. as vice president, ikaw pinapinagan mo pa. So parang hindi mo nagagawa yung you're supposed to have power here. Wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga order, wala tayong magagawa. Eh, yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zulaika Lopez. So it's not surprising that it is happening. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, idinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo, ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na, ma'am. Anong handa? Kumbaga, handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Para pinapalayo ko ba niya kumbaga sa circle na kumbaga wag ka na idamay ng pamumulitika? Hindi. Kasi kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Na silang mag-asawa or kaming mag-ama. Hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya Okay. never kami nagsasabay sa mga airplane.
Ma'am, Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na kasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na Private. Politiko, ma'am. ginagawa nila talaga. Okay. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am? Sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Attorney Torion at Attorney Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi ko pa nakausap si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Torion. So, ang nakakausap ko si Attorney Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Attorney Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, una-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Duterte, paano natin siya makapalit ng Pilipinas. Yan lang muna yung asikasuhin natin. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP Laban. Ma'am, sabi nila ma'am, may sinabi si Attorney Trixie Angeles, ngayon lang po ma'am, after po na maisakay sa chartered Lear jet si PRRD. Ang sabi niya po, kapag umalis itong eroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po reaction, ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako makakomment sa kung ano nasabi ni Attorney Trixie. Pero sinusuportahan niyo po ito, ma'am? Hindi ko yan, hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President Rodrigo Duterte. So tulungan ninyong taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip kung paano natin yan magawa na hindi siya umalis. Sabi po ni Attorney Delgra, Wait lang muna, wait. makita kayo, makausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na pagdidikit. Senior citizens ngayon kung ano nangyari. Matindi daw talaga ang pagdidikit. Oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakatanda. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipad ang eroplano. Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang ating officers, sumusunod sila sa mga illegal workers. So, kahit ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, ang nangyari sa ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo, walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, impeachment. Ma'am, pahabol, nakausap niyo po si President, si PBBM, ma'am? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Ramos. There's no talking to someone. Bukas
follow on with this. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. VP. Ay, cellphone ko. Aray. Hindi, nandito pala kayo? Ayan na si Vice. Yes. Oo, pa-interview. Wala na dito pa sa Atnet. Nagdala ko ng wait. Pero na file na Go. Anong gagawin natin? Kailangan ko tulungan na. Hawakan ko yung gulong. Mayor Ladino, kamusta? Hi. Kamusta po? Okay lang. Oh, meron na. Hintayin natin. Hindi pa tapos yung kanilang deliberation. Hintayin natin. Pero possible lumabas ngayon yun, gabi. We are hoping, we are praying. Sure lang, panalo ninyo. Huwag lang kayo madaya. Basta nandiyan ka, ma'am. Paglalaban ka namin! Itulak mo pa sa likod. Please. Itulak mo pa yung tao mo. Bantayan nyo kasi yung cheating. Grabe talaga. Kaya itulak mo pa yung Okay, gawin talaga nila. Okay, please. Sila. Wala pa man diya, wala pa nga kalupad. Yes, at ni Henry, siya Vice President sa Raul at saka ni Con Torino. Sabi pa na. Di ba? Sabi kasi. Pero pero yung matagyang sasakyan okay lang ka. Oo, kaya ako si Kitty lang. Hindi ka rin kung pabala na. sa Pasay. BP Sara, live sa DCRH. Sa DCRH po, si BP Sara, ma'am. Excuse me Mamaya, po, sir, si Kuya Henry. kausap namin si Senator Bongo tsaka yung mga senators natin. Okay, pagkatapos kami ng Kulang ka. Kuling kausap ni... Kausap. Pagkausap sila sa sarap namin sila... Yara. Sila nagre-report sila. Sa akin naman na. Hindi ko naman labas. Kanina, wala ka lang harang. Sa'yo. Yung ambulansya ayaw di pasukin. Oo, ganyan talaga yan sila. Ganyan ginawa nila kay Attorney Laika, di ba? Yeah. Oo, Oh, ano yes. kami, nagre-request kami ng doktor, tsaka ng nurse, kahit sino. Hindi nila binigyan ng medical. Ganyan din ginawa nila kay Gina Acosta, yung nag-collapse si Gina. Hindi nila pinalabas sa batasan yung ambulansya. Ganyan rin ginagawa nila. Papatayin ka nila eh. Talaga. Ganyan ang ginawa nila kay Jamie, no? 2010, 2011, grabe. Well, This is even much worse. Much worse. Namay din ako. Yang yun lang ako kanina, ECG niya, ayaw ko pasukin. Pauna lang may equipment na lang si Doc Agnes. Doc Agnes, sakit yun.
na lang tayo dito. Wala. Manakot lang. Yes, ma'am. Iabot na yung tubig ko. Attorney Sal. Taga Mindanao po kami, ma'am. Ma'am, pwede na. Taga Davao, ma'am. Pwede na kayo, ma'am. Ano kasi ang conference daw sa Hindi uli, nasa linya. Oo, sandali. Yes, sir. Kaya kitikitan mo yun dyan sa community. Kaya dyan, tikitikit ka pa dyan. Request mo sa likod yung babae na yan para request mo sa ang mahiwagang wag nyong ano to ha, wag nyong nanakawin to. Pag ito, ninanakaw ninyo, mag-aaway kayo ni Kiki. mawala na lahat, wag lang yun. Okay. Kanino ba tayo kukuha ng suggestions kung anong gagawin? Sige sa kalo ha. Ano sa tingin? Sa tuloy natin. Ginagawa natin. We don't stop. Hindi na tama rin. Oo nga, kung ano lang gusto nila, yun yung gagawin nila eh. Tama. Tapos ang ano pa is, sumusunod yung PNP. Grabe. Said, anong nagawa kong kasalanan sa inyo? Anong nagawa kong kasalanan sa inyo? Kanina pa man sa more than an hour. So, lahat kinahulap. Abre pa man ang kung masusunod sila ito makauban niya ang tulad siya. Nasong kanina, di ka sumoko. Si Agnes yung ulit niya. Prepare na ganun cardinal dapat. Guys, sorry po, gusto ko na confirm po sa date natin. Wala po po confirmation po sa siya natin. Wala sa akin. Wala akong confirmation kung saan dadalhin si former president. So yung sinasabi ko na sa date, hindi pa po Hindi. Isa yan sa mga kinokontra ng mga lawyers. Yung airplane mismo, kasi private plane siya. So, hindi natin alam kung saan siya papunta. At yung absence ng kanyang doctors na kasama niya,
And wala din siyang kasamang assistant. Oo. So, isa yan sa mga kina-question ng lawyers doon sa loob na yon. Kasi nga parang kidnapping na yung nangyayari. Anong gagawin natin, attorney? Salamat sa tulong, ha. Of course, Vice President. Ikot kanina before 5. Na-file din mo kanina. Tapos na-news kanina na issue ang dati ako. Dagan din dito. Honestly, may nag-overtime doon. Baka hopefully ako. Naapoy laing report na lahi pod. But we are hoping and praying that the CJ will exercise his discretion. Well, sana. Sana po. Sa Duterte kami, kahit ano mangyari,